Hello! Ayun, natuto kasama. Kasama sino? Si Cherket. Ayan. Okay, dito na tayo sa Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan, EPP5, no? So, noong nakaraang araw, ating pinag-aralan ang tungkol sa agrikultura, no? Ang tamang pag-aalaga sa hayop, no? O wastong pag-aalaga sa isang hayop. Yan, no? Nalaman natin yung mga hayop na pwede nating alagaan, lalo na pag nasa farm, no? Farm animals. At natutunan din natin paano, no, yung mga kasangkapan na ginagamit paano makagawa ng kulungan ng manok. Yan, sa agrikultura yun na lesson, no? Ngayon, dito na tayo sa home economics, no? Para sa ah, kalawang quarter, no? Ayan. Sige. So, kung gusto ninyo i-review yon, you can always come back. Come back? You can always go back to the video. Okay? Nandito lang sa channel yun. Hindi naman yun mawawala. Kaya kung if you want to review for exam, just play it, no? Play it and play it. Panoorin nyo para mas lalong tumatak sa inyong isipan. Okay? Sige. So, bago tayo dumako sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng gawain. Sige, sipin nyo na lang dyan, no? Sasabay-sabay na lang kayo sa akin. Yan. So, meron na kayo ipapakita na larawan, no? Aalamin nyo kung ito ay nagpapakita, no? Ng tamang pag-aalaga ng damit. Yan. Kung check ba siya, tamang pag-aalaga ba yan ng damit? At X naman kung hindi. No? Kahit sa utak nyo lang. Yan. Titignan nyo, no, yung larawan. Yan. Sige. Unang larawan, anong ginagawa? Sa tingin nyo, anong ginagawa niya? Uy, pagpaplansya. No? Pamamalansya. Okay, pamamalansya. Anong pamamalansya? Tamang pag-aalaga ba yan ng damit? Okay. Tama. No? Tama naman talaga. Yan. Kasi, sino naman ang gustong sumuot ng kunot na damit? No? Imagine magpunta ka ng school, kunot-kunot yung uniform mo. Hindi na pangalagaan ng maayos ang iyong damit. Ngayon, eto. Charan! O, sino dito ganito yung kabinet niya? Ba yung kabinet ko? Uy, meron nung nakalapas na isa. Yan, sino dito? Kalat-kalat yung mga damit niya. Yung mga pinagsuotan niya, pinagsuotan niya sa isang linggo, nasa sahig, kumalat, sinisipa-sipa lang. Tamang pag-aalaga ba ito ng kasuotan? O, alam naman natin na hindi. No? Ink, ayan, may sound effects. Hindi. Hindi ito tamang pangangalaga. O. Ito naman. Yan. Yan, nakasapatos ka, tapos dumaandaan ka sa maputik. O, maputik na, naging maputik na ang iyong sapatos. Napangalagaan ba ang iyong sapatos? Of course, hindi, no? Wala, hindi na pangalagaan ng iyong sapatos. O. Sunod na larawan. Anong ginagawa niya? Pagpilo, teacher. Okay, pilo. Pagtutupi, no? Yan, tinutupi yung damit. Sino dito nagatupi ng damit niya? Okay, yan ay tama, no? Tamang pangangalaga yan sa kasuotan. Hindi yung kinuha mo lang sa, yan? Kinuha mo lang sa, sampayan, tas nilagay mo lang sa loob ng kabinet diretso na hindi nang yung kulot-kulot lang ang isulod, no? So mali, hindi ganoon, no? So ito ay tama. Tupiin ng maayos ang damit. Ngayon, ito, pagkukumpini ng damit. O, kunyari nasira yung damit mo, tapos kumpini mo. Tama 'yan. Okay? Yan. So ngayong araw ating pag-aaralan ang pangangalaga sa sariling kasuotan. Okay. Sige. Bago tayo talaga pag-aralan 'yan, makinig muna tayo ng isang kwento, no? Okay, handa na ba kayo makinig ng kwento? Ayan. Basahin natin ang maikling kwento. Ako lang magbabasa, makinig lang kayo. Okay? Tungkol sa batang si Angela. Ayan, si Angela niyan ha. Tignan natin kung paano niya pinangalagaan ang kanyang
kasuotan. Ayan. Sige. Sabado ng hapon sa labas ng kanilang bahay ay masayang naglalaro ng tumbang preso. Alam niyo yung tumbang preso? Ayan, no? Ng tsinelas kung mag-ano ka sa lata. Ayan. Tumbalata siguro nasa ato, no? Tumbang preso si Angela kasama ang kanyang mga kapatid at kaibigan. Habang sila ay nagtatakbuhan, aksidenteng naapakan ang puting palda ni Angela. Kaya siya ay natumba at naputikan. Agoy, namantsahan ang iyang palda. So, agad-agad siyang umuwi. No? Umuwi siya. Tinanggal niya ang mantsa ng kanyang palda. Ano? Habang ito ay sariwa pa. No? Habang nagadikit-dikit pa lang mantsa. No? Tinanggal niya ito gamit ang brush, sabon, at tubig. Ayan. Nilabhan niya ito ng maayos at ito ay kanyang sinampay. Ayan. Sinampay niya ang kanyang palda. Nang malaman ito ng kanyang nanay, nagalit kaya? Hindi ito nagalit, bagkus ay natuwa pa nga ito dahil naging responsable si Angela sa pangangalaga ng kanyang kasuotan. Okay, very good. No? Yung iba siguro pag madapa na, bala na. Kahit maputi ka na, bala, ipalaba ko ni kay Lula, ipalaba ko ni kay Tita, or kay Mama. Responsable ba tayo katulad ni Angela? Yan. Pag naputikan ba yung damit natin, nilalaban ba agad natin? Alam niyo, i-assess niyo yung sarili niyo kung responsable ba kayo o pinapangalagaan niyo ba ang inyong mga damit. Yan. Sige. Mga tanong sa kwento. Ano ang nilalaro nila, Angela? Sige nga, sagot kayo dyan. Baka nga mamaya may magsagot sa akin ng ML teacher. Tapos nagsabi ako, tama. Diba? Magsabi ako ganun, hindi. Siyempre. Ano ang nilalaro ni Angela at ng kanyang mga kapatid? Tumbang preso. Okay. Ano ang nangyari sa kanyang puting palda? Ito ay naapakan at naman tsahan. No? So, paano niya pinangalagaan ang kanyang kasuotan? No? Habang sariwa pa, yung mantsa ay agad-agad niya itong nilabhan. Okay? Nagalit ba ang nanay sa ginawang pangangalaga ng kasuotan ni Angela? Siyempre, hindi, no? Natuwa ito dahil responsable ang kanyang anak. Mabuti ba ang ginawa ni Angela sa kanyang kasuotan? Okay, mabuti, no? Kasi pinangalagaan niya ito sa pamamagitan ng maayos na paglalaba, pagtanggal ng mantsa. Okay? Sige. So, aalamin natin ang mga paraan upang upang mapanatiling malinis ang mga kasuotan. Ayan. Sige. Okay. Pag-aalis ng mantsa. Okay? So, mainam na tanggalin kaagad. Una, pag-aalis ng mantsa. Mainam na tanggalin kaagad ang mga mantsa sa damit habang ito ay sariwa pa at upang hindi mahirapan sa pagtanggal, no? Kunyari naman siya ng damit mo, hindi mo na paghulaton nga 1 week pa bago mo labhan. Kaya magtuyo na yung mantsa dyan, mas mahihirapan kang tanggalin ito. No? So, mas malinis ang damit na walang mantsa at kaya-ayang tignan. Pag sariwa pa yung damit, pwedeng hindi ka na Pag sariwa pa yung mantsa, pwedeng hindi ka pa gumamit ng bleach nun. O yung pantanggal, good naman siya, yung mga Zonrox. No? Pero pwede ka naman gumamit para matanggal agad. Kaso, pag matagal na, pag hindi na sariwa yung mantsa, matagal na ilang araw na nandun ang mantsa, mahihirapan ka talaga. No? Kukusot talaga yan para mawala yan. Yan. So, dapat habang maaga pa, mainam na tanggalin kaagad. No? Mas malinis ang damit na walang mantsa at kaaya-ayang tignan. Okay. Nag-try nga ako pa laundry ba? Ayan. Nag-try ako pa laundry. Tapos, hindi ko napansin yung damit ko na mantsahan pala yun. No? Teacher, hindi mo agad gitanggal ang mantsa. Hindi ko nga pansin na may mantsa. Siguro sa pag-inom ko ng kape, tapos gabi na yun, hindi ko napansin na yung suot ko na mantsahan. So, nakastay lang siya doon sa labahan ko.
So, nung tinignan ko, nung nagtupi na yun, no, kinuha ko na yung pinalaundry ko. Nagpapalandry ako kasi maraming damit ha, class. Ay, hindi dahil sa tamad ako ha. Nagpapalandry ako kasi pag madami na masyado yung damit ko, yan, pinapalandry ko na lang kasi dito sa bahay, marami yung naglalaba. Pero hindi ako tamad ha. Naglalaba naman ako. Ayan. So, pinalaundry ko yun kasi sobrang busy ko lang talaga that time. So, nung pinalaundry ko, nung napansin ko, tinignan ko yung damit ko, ano kala, bakit may mancha? Hindi ko rin alam kung saan yun nanggaling. Pero siguro dahil sa pag-inom ko ng kape, yun, natalsikan, no? Nalabahan na siya sa laundry shop pero hindi siya natanggal. No? Ibig sabihin, di pa sa laundry shop, ikot-ikot lang yung damit. So, hindi agad natatanggal yung mancha. Kaya kailangan talaga na habang maaga pa, no? Malaman mo kung may mancha yung damit mo, tapos labhan mo na agad. Pero that time kasi talaga, hindi ko alam na may mancha yung damit na yan. So, ayun, ginawa ko, nilabhan ko siya ulit, no? Gumamit ako ng bleach, ang tagal matanggal ng mancha ng kape. Yan. Tapos mag-ingat tayo, no? Pangalagaan natin yung damit natin, lalo na yung mga ink, agoy, mahirap talaga tanggalin yan. No? Ewan ko lang, matatanggal agad. O, yung mga ink na nalalagay, so mag-ingat tayo, alagaan natin ng maayos ang ating mga damit upang hindi ito mantsahan. Sunod, of course, paglalaba. So ginagawa ito sa mga kasautan upang ano yung pagsalita ko, parang ilong. Ginagawa ito sa mga kasuotan upang maiwasan ang di ka nais-nais na amoy, mawala ang dumi, pawis at alikabok na kumakapit dito gamit ang sabon at tubig. So, hindi madaling masira ang mga damit kapag nilalabhan ng maayos. Hindi yung diretso sino dito, nagalaba lang tapos kuskus gamay, tapos viola, done na. Hindi gano'n. Dapat ayusin lalo na sa kilikili na part, no? Kasi nagkakapit dyan yung amoy. Yan. So, dapat kusutin ito ng maayos. Kahit nag-washing ka, pagtanggal mo ng damit, kusutin mo pa rin yan konti. Lalo na yung sa kilikili na part, no? Kasi may amoy dyan. So, para mawala ng yung mga dumi, pawis at alikabok, kailangan labhan ito ng maayos. Yan. Para syempre hindi man magbaho. No, pag naglalaba tayo, banlawan din natin ng maayos. Hindi yung kaisa lang banlawan, no? Ilang beses ba binabanlawan? Sa amin kasi 3 beses namin binabanlawan. Tapos nilalagyan ng Fabcon or Downy para maging mabango yung damit bago i-dryer. Yan. Tapos isampay. No? Sunod ay pamamalansya. Of course. So, hindi kaaya-ayang tignan. No? Sino man tanang tao na ganahan magsuot ng kunot na damit man. No? Tignan ang damit na gusot-gusot. Kaya nararapat itong plansyahin upang maibalik sa dating hugis at ayos ang mga ito. Okay? Alam na natin yung pamamalansya. So, mag-ingat lang tayo, ha? Sa pamamalansya. Naalala nyo naman yung shinare ko, di ba? Nagkaroon ako ng peklat sa tiyan ko dahil sa pamamalansya. Sinabi ko na yun, wag na natin balikan. Okay? Next is pagsusulsi. Ayan. Ang may punit na damit ay dapat sulsihan. Okay? Kaagad upang hindi lumaki ang sira at magamit pa ito na mahabang panahon. Okay? Pag punot na yung damit mo na konti lang, sulsihan mo na. Pwede kang gumamit tawag yan, gumamit ng makina, no? Or pwede din kamay mo lang gamitin sa pagtatahi, sulsi. Yan. Ang pagtatagpi naman, magkaiba yan sa pagsusulsi, ha? Ang pagtatagpi, may tela ka talaga na pinapatong sa butas na damit. Ayan. Kagaya nyo nun yung nasa litrato. So, ito ay sinasagawa kapag ang damit ay may butas na. Ang pagsusulsi kanina, may punit na damit. Ito naman butas. Ibig sabihin may malaking portion sa damit mo na nasira. So, tatakpan mo ito. Tinatakpan nito ang bahaging may butas sa pamamagitan ng pagtatagpi gamit ang isang tela. Okay? Yan. So, dyan natin ginagamit si pagtatagpi. Meron tayo sunod, pagtutupi. No? So, higit na mapapangalagaan ang mga damit kung ito ay maayos na nakatupi. Ayon sa kulay at gamit nito ay may maayos dapat na lalagyan katulad ng kabinet, aparador o malinis na kahon.
or storage box. So kapag organisado ang pagtutupi at paglalagay ng damit sa aparador, makatitipid ng oras at lakas sa paghahanap nito araw-araw. Ayan. Sige. Pagtutupi. So dapat tupiin ha, hindi yung galing sa sa sampayan. Ay, lukot-lukot yung daw hamburger kag ibutang sa payuan. Hindi ganon ha. Tupiin ng maayos. So, ano pa ang mga wastong pangangalaga at pag-iingat, no? So, mahalagang panatiling malinis ang mga kasuotan upang maging kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. So, nagpapakita ito ng pagiging malinis sa katawan at nagpapaunlad ito ng iyong buong personalidad. Higit sa lahat, ito ay nagiging daan tungo sa maayos at matiwasay na pamumuhay ng isang tao. Ngayon naman pag-aaralan natin ang wastong pangangalaga at pag-iingat naman sa kasuotan. So sa 'di ba, sa edad mo na 'yan, sa mura mong gulang, ang pangangalaga ng damit ay madaling matutunan. Dapat sanayin mo ang sarili mo sa ganitong uri o gawain. Kung gina-train kayo ng guardian nyo, ng parents nyo, na magtupi, maglaba, that's a good thing, no? You are being responsible. Maganda yan. Na alam nyo. Kasi, pag maglaki na kayo, o pag wala na sila, hindi naman sa pag hindi nyo na sila nakakasama, lalo na pag nag-aral na kayo in college, o sa ibang mga universidad kayo aaral. So, kung hindi ka marunong laba, ano mangyayari sa mga damit mo, di ba? Kung hindi mo marunong mga laga ng iyong kasuotan, wala. Manimaho na lang ng mga bayo mo. So, dapat habang maaga pa lang, nasa edad nyo na ganyan, natitrain na kayo. So, maglaan ka ng kaunting oras o panahon para sa pangangalaga ng iyong kasuotan. So, narito ang ilan pang mga paraan upang mapangalagaan ang mga kasuotan at magamit pa ito ng matagal. Okay? Sige, kailangang pahanginan ang mga damit na basa ng pawis. Okay, bago ito labahan, pahanginan muna ang mga damit na basa ng pawis. Okay. Ang mga damit panlakad ay dapat i-hanger at huwag ito ihalo sa pambahay. Kagaya no, dito sa akin, nakahanger yung mga damit ko na panlakad, tapos yung mga pambahay ko. So, gamitin ang mga ito na angkop sa panahon at okasyon. Alam mo naman, nasa bahay ka lang, magsuot-suot ka ng mga damit pang simba mo, di ba? Ayan. So, kung may mga damit na hindi masyadong ginagamit, itiklop ito, pabaliktad, baliktad doon tumbayo at ilagay saan? Sa plastic bag. Tsaka pwedeng i-donate. Hindi nagit siya ginagamit. Okay, ano pa? Bago labahan ang mga damit, kumpunihin muna ang mga sira nito tulad ng may tanggal na botones at tastas. Okay, check nyo muna. Sige. Huwag umupo kaagad sa mga upuan, no? Lalo na yung mga public na mga benches or mga upuan, no? Punasan muna ang upong lugar bago umupo o maaari ding lagyan muna ng sapin. Tignan mo muna mabuti kay base kang higko gali. Okay? At huwag hayaang nakakalat lang ng kung saan ang mga hinuhubad na damit. Ilagay ito sa tamang lalagyan o basket. Okay. Sige. So, yan lamang, no, ang mga wastong paraan upang wastong mapangalagaan at maingatan ang iyong kasuotan. So, wag niyo yung kakalimutan. Ngayon, para sa inyong gawain, screenshot nyo lang ito. Answer only lang, ha? Answer only, ilagay sa EPP notebook. Answer only, ilagay sa EPP notebook. Lagyan niyo gawain at ang petsa ngayon. Okay. Halimbawa, gawain 1 o screenshot. Okay, suriin ang bawat pangungusap at isulat ang tama kung ito ay nagpapahiwatig ng tamang pangangalaga sa kasuotan. At mali naman kung hindi. Okay, gawin ito sa iyong kwaderno. So, answer only na lang. Halimbawa, gawain 1, 1, 2, 3, 4, 5, sagot. Diretso. Okay, screenshot. Gawain 2, hanapin sa loob ng kahon ang tamang salita upang mabuo ang tamang kaisipan sa bawat pangungusap. Again, gawin ito sa iyong kwaderno. Sagot lamang 1 to 5. Tapos, di ba, gawain 1, 1 to 5. Gawain 2, 1 to 5.
Okay? Sagot lang, diretso. Okay? Screenshot at sagutan nyo mamaya. Okay. Hindi ko nalagay dito, pero sige. I-announce ko ang PT kasunod nito. Okay? Sige, maraming salamat sa pakikinig. Sana meron kayong natutunan, no? Ngayong araw. So, laging tandaan na kailangan natin pangalagaan ang ating sariling kasuotan, no? Sa anumang uri ng damit na isinusuot ng ating katawan, mamahalin man yan, no? O magagara, ay nawawalan rin ng halaga kapag hindi naman ito naaalagaan ng wasto. No? So, dapat uh, kung gusto mong makatipid ka ng oras, salapi at lakas, kung uugaliin ang tamang pangangalaga ng mga kasuotan sa lahat ng panahon. No? So, wag na wag itong kakalimutan ng mga natin, pag-aralan nyo ngayong araw. Yan. So, yun lamang at magandang araw sa inyong lahat.